impeachment trial, ano po yung, baka po abutin daw ng 17 months yung impeachment trial, ano po ang take ng PROSEC dito? Ako. Alam po ninyo, yung 17 months na sinasabi nila, ito lamang po yung requested trial dates, both ng public at saka ng private. But it does not follow na iko-consume mo o ubusin mo lahat yon. In fact, pati sa mga testigo, nilagay po namin syempre lahat dyan. Yung mga sa tingin namin na testigo na kakailanganin namin. O, like for example po, dito po sa ating Article 4, nakalagay po sa aming pre-trial brief yung sheriff, si Attorney Solaika, at kung sino-sino pa. Pero nakita nyo ngayon, ang isasalang lang 3. Pagkatapos ni Attorney Matibag, tapos na. Bakit? Kasi based sa amin na observation at base sa aming pag-aaral, na-meet na namin yung ine-expect namin na palabasin na ebidensya dito po sa Article 4. So, ganun din ang mangyayari sa mga susunod na mga article. Kung sa palagay namin, matibay na ang aming ebidensya. So hindi na po darating sa punto na sasayangin pa po namin ang oras ng korte. At may mga pagkakataon din po na may mga testigo po kami na sa isang araw baka 2 po ang maisalang po namin. So pagka ganun po mangyayari, mas liliit pa po. At syempre, titignan din po namin kung may article po kami na sa tingin namin ay pagkatapos namin ipresenta yung 1, 2 o 3 article, baka may isang article kami na hindi na namin kailangan ipresenta dahil solid na ang mga ebidensya doon pa lang sa 2 o sa 3 article. So po pwedeng hindi na rin po kami, pwedeng i-waive na namin yung isang article. So pag ganun po nangyari, iiksi na naman po ang trial date. So at bukod pa po sa kaninang binabanggit ni Attorney Kapunan, baka mamaya yung depensa hindi na magpresenta. So pag hindi na sila nagpresenta, so malilesen na rin yung mga trial date. So lahat po yan po pwede pong mangyari. Siya umabot pa ng before the campaign period. Nako. Malayo ng baka September, October, tapos na po tayo. Idadagdag ko lang, no? Pag tinatanong yung trial dates, tsaka yung haba ng trial dates, hindi lang prosecution, no? Kasi pag nung last, nakita naman natin sa last 2 witnesses, ang nagpahaba po nun, cross-examination. Kasi maikli, hindi naman masyadong kahabaan yung direct examination ng prosecution, no? Ang nagpahaba po doon, yung cross-examination na hanggang sa typo errors, binilang ata lahat ng, well, we commend the defense for being so diligent, pero anong kinalaman naman ng typo errors dyan sa defense nila, no? So, what I'm saying is, it is not the prosecution that has full control. It will also depend on the cross-examination questions of the defense and the clarificatory questions of the senator judges, including the Senate President and the presiding judge, no? Nagpapasalamat lang kami, no? We have seen. I'd like to say really thank you to our presiding judge because for us practicing lawyers, klarong-klaro po yung mga decisions, yung mga calls niya, no? Because sa Senate rules, it is the presiding presiding officer who can rule on motions, who can rule on arguments. Pwede niyang sabihin, let's stop this debate. At we are very appreciative that our presiding judge really is very cognizant and very appreciative and is very knowledgeable, not only about the law, but of the facts of the case. Siya nga po nagkasabing nasa page 52 yan or nasa exhibit ganyan yan. So, yun ang nagpapadali rin ng proceedings, ng trabaho at proceedings sa Senate impeachment trial. So, thank you also to the senator judges, no, for clarificatory questions.
kanyari napaikli ang aming presentation on grave threats and inciting to sedition because very helpful rin ang mga clarificatory questions na pinopropound ng mga senator judges. All right, Vivian. Opo. Good morning po, Kong Joel. Nabanggit po ninyo na pwedeng i-waive ang isang article. Is the prosecution considering that or seriously considering that at the moment? Kasi parang nabanggit na at least dito sa first na ipinresent po na article ay na-establish na yung mga gustong i-establish ng prosecution. Well, titingnan natin kung ano mangyayari sa mga susunod pa na article. So, kung sa tingin nga namin, kagaya po ng binanggit ko kanina, after 1, 2, 3, talagang matibay na talaga, overflowing na talaga yung mga ebidensya at sa tingin namin ay para makatulong na rin kami sa impeachment court na mapaiksi at mapabilis itong hearing, pwede rin namin i-consider. But as of now, syempre, nandoon tayo sa proseso na lahat yan ipipresenta. Ito namang sinasabi ko lamang, puro possibilities. Kagaya po na nangyari po ngayon, napaiksi po tayo na 3 testigo lang nakita natin na matatapos na kami dahil kagaya po na sinabi ni Attorney Kapunan, mahusay po yung pagkakahandling ng ating presiding officer at maganda rin yung mga tanong na binabato ng mga senator judges na makikita mo na talaga rin naman diligently ginagawa rin nila yung kanilang mga trabaho, nag-aaral din sila. Yung Kami po ay counsel for the respondent under direct control and supervision of the House panel of prosecutors. Although we are counsel, the decision will really lie with the public prosecutors, no, because we act under their control and supervision. And it's a matter of strategy. It's a matter of strategy. Hindi ibig sabihin na pag pinaikli ang presentation ng witnesses, pag nag-subtract kami ng mga testimony, nawi-weaken case. Correct. Kay Corona, no? Panahon ni Corona nga, ang dami nilang articles, ang dami nilang counts. They just reduce it to unexplained, no? And non-declaration of wealth, no? So, it is a determination to be made collectively. Pag nagpapasalamat nga si Kong Jinky, no? At the end of the day, pag ini-interview nyo, she always says, this is a collective, collegial effort of both the public and private prosecution. So that decision will be made when it will be made. Si Kong Ortega nga gusto niya itong article na grave test, decide na natin yan kasi klarong-klaro naman, hindi ba, Kong? Iba-iba nga po. Very dynamic, sabi ko nga. Like ako, para sa akin, mas mabigat yung Article 4. Yeah. Pero karamihan po like yung mga nasa tao sa gobyerno, mas mabigat sa kanila yung sa confidential funds. So, iba-iba po talaga eh. Sana nga po, kung pwede ko lang kayong dalin at makita ang kwento behind the scenes sa nakikita ko sa holding area namin, marami kang matututunan, saka marami kang ma-obserba lalo sa mga huddle nila. Saka, actually, nakikita mo rin kung ano yung mga paborito nila merienda behind the scenes. So, sabi ko nga, maraming kwento behind this impeachment. Not only sa legal strategy, sa diskarte ng prosecutors, even sa defense, diba? I'm sure maraming tanong ang media, pero marami rin pong hindi maaring sabihin nga tong mga prosecutors. Siguro po, equally may weight nga po lahat tong articles na to. And sigurado po namin na yung the evidence will be screaming, saka yun po ang basehan talaga namin sa lakas nung kaso na to. Can I just add, and I think I have to add this, hindi ibig sabihin na
kasi mainit ang mga arguments, mainit ang debate sa impeachment court, nag-aaway ang ang prosecutors at saka ang defense lawyers, no. Pag nakita niyo naman sa start, no, nung pag wala pang camera, nako, embrace kami, even sila the spokes kayo, no. We and I think that's a sign of mutual respect. And that is why I'd like also to thank, no, even kagaya kahapon si Attorney Sison, no, said, mentioned me and mentioned my manifestation. Pagkatapos nun, embrace naman kami. So it is not, we are adversarial, but we are not enemies. So, and I guess both sides, on the side of the prosecution, we just want the truth to come out. And we are optimistic that as well is what the defense will achieve to do. With that in mind, we think that with this cordial relationship of the prosecution and defense, we think that we can hurdle. We can hurdle any legal obstacles along the way, no. Siguro as we go along the trial, mapapa-lessen. Sabi nga ni Bam Aquino, bakit puro lawyers lang, no? Let's hear the witnesses speak for themselves without lawyers arguing. Let us see the documents speak for themselves. Sabi nga ni Kong Joel, res ipsa loquitur, hindi na kailangan ng legal calisthenics. As the relationship of the prosecutor and defense is cemented, I think there will be less legal gymnastics on the floor.